Ako po si Paeng, 35 anyos. Nandito rin po ako ngayon para ibahagi ang istorya ng buhay ko sa inyong lahat. Balikan po natin nung ako'y 25 anyos pa lamang. Sa edad ko pong yan, may asawa na ako. Kaya lang, ang malaking problema ko, hindi matanggap ng mga magulang ko ang napili kong babae. Kung bakit ayaw nila sa babaeng napili ko. Hayaan niyong himay-himayin ko ang lahat para naman mailahad ko ng malinaw sa inyong lahat. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Alam na alam po natin kapag ikaw ang panganay sa isang pamilya, malaki na rin ang obligasyon mo. Ayon kasi sa aming paniniwala, ang panganay na anak ang magiging katuwang ng mga magulang para sa pamilya. Kaya, ganun na nga ang nangyari. Magsasaka ang aking ama. At yung ina ko naman, labandera siya. Matagal na siyang labandera doon. At minsan, pumupunta ako sa bahay ng pamilyang pinagtatrabahuan ni nanay, sina Sir Nelson. Kung schedule ni nanay sa paglalabandera, sumasama na ako para asikasuhin ko ang hardin nila. Ganon palagi ang ginagawa ko. Hanggang sa dumating ang nag-iisang anak nila Sir Nelson, si Clara. Nung una, naiilang ako sa kanya. Nahihiya kasi ako. Malinis ang katawan niya. Yung damit niya, napakaganda niya. Samantalang ako, para akong taong kalye dahil sa suot kong damit na parang basahan na. Nung napansin ni inay na umiiwas na ako kay Clara, kinausap niya ako. Paeng, hindi mo na ba kilala si Clara? Kababata mo yun ah. Hindi mo man lang ba siya kinumusta? Ilang taon din kasing hindi siya umuwi. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang tanong ni inay. Nay, hindi naman sa hindi ko po siya kilala. Sa katunayan nga gustong gusto ko siyang lapitan. Kaso, nahihiya ako. Tingnan mo nga naman, Nay. Ang laki ng pinagbago niya. Parang hindi na siya yung Clarang kilala ko. Yung itsura niya at sa itsura ko, malayong malayo. Hayaan niyo na, Nay. Hanggang tingin na lang ako. Ko. Diyos me, huwag naman ganyan iho. Lapitan mo ang anak ko at magkwentuhan kayo. Ang sabi ni Sir Nelson na hindi namin namamalayan na nasa likuran namin ito. At narinig niya lahat yung mga pinag-usapan namin ng nanay ko. Sir, nandyan pala kayo. Ang gulat na sabi ko. Oo naman, at narinig ko lahat yung mga pinag-uusapan niyong mag-ina. Ang nakangiting sabi niya. Po, gulat at talagang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Sir. Oo nga no, ano pa ang hinihintay mo? Sige na, ang pagpupumilit ni Sir Nelson. Kinabahan ako dahil sa sinabi ni Sir. Pero nandun yung galak na hindi ko may tago. Matagal din kasing hindi ko nakita si Clara. Nasa terrace siya noon at nakaupo habang abalang-abala sa kanyang cellphone. Tinanggal ko muna ang sombrero ko bago ako nagsalita. Hi Clara, kumusta ka? Ang nakangiting pagbati ko. Uy! Paeng! Kumusta na? Ang sigaw nito.
Binitawan niyang cellphone niya at agad siyang yumakap sa akin. Sandali lang, Clara. Bakit mo ako niyakap? Ang tanong ko, sabay kalas sa mga kamay niyang nakapulupot sa aking katawan. Clara, tingnan mo nga ang itsura ko, yung sarili ko, ang dungis ko. Nakakahiya sa'yo ang wika ko. Anong nakakahiya naman dun? Paeng? Sige, para wala ka nang masabi. Magpapalit ako. Dito ka lang ha, ang turan niya. Pumasok nga si Clara sa kanilang bahay. At maya-maya pa ay lumabas na ito. Hindi ko alam kung matatawa. Matatawa ba ako or magagalit dahil sa ginawa niya? Nagsuot kasi siya ng damit na kupasin. Clara, anong ginagawa mo? Ang tanong ko. Paeng, ayaw kong mahiya ka sa akin or mailang. Dahil ang gusto ko, yung ako pa rin, yung dating Clara na kilala mo, ang sabi nito. Lihim akong nasiyahan sa mga sinabi niya. Nung mga sandaling yun, hindi na ako nagpakipot pa. Nakipagkwentuhan na ako sa kanya. At halos umabot kami ng hapon. Masayang-masaya kaming dalawa. Masarap kasing sariwain yung mga masasayang alaala namin. Naging madalas na nga ang pag-uusap namin ni Clara. Hanggang sa naging teenagers na kami. Akala ko noon walang magiging problema dahil hindi ko inaasahan na nag-usap na pala yung mga magulang namin ni Clara para kami na yung mag-asawa. Yung bang tinatawag nilang parental love. Hindi ko matatanggap yung kanilang desisyon. Yung desisyon ng mga magulang namin. Dahil wala akong nararamdaman kay Clara. Kaibigan ko lang siya. Ang sabi pa nga nila noon, ang puso daw natuturuan itong magmahal. Yun ang alam nila. Pero para sa akin, hindi. Dahil talagang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Nang dahil nga sa pagpumilit ng mga magulang ko, naglayas ako sa aming lugar. Nagpaka-layo-layo ako. At sa aking pag-alis na ito, nakita ko si Net. Si Net ay isang sales lady. Simple lang siya at kagaya ko din ang estado ng kanyang buhay. Nung una, nagdadalawang isip ako kung liligawan ko siya. Ngunit, nung nalaman kong marami palang lalaki ang umaaligid sa kanya, dito na ako nakapag-isip ng maayos. Naglakas loob akong magtapat sa kanya at hindi nagtagal, sinagot niya ako. Naging magkasintahan nga kami ni Net at hindi nagtagal na pagkasunduan namin na magsasama sa isang bubong. Nung pumayag siya, umuwi kami sa aming bahay. Paeng, ano ang ibig sabihin nito? Ang tanong ni Inay. Nay, siya nga po pala si Net. Asawa ko na po siya, Nay, ang sagot ko. Asawa? Paano mo nasabing asawa mo ang babaeng ito? Bakit? Kasal na ba kayo? Kung hindi pa, pues, hindi mo siya asawa. Paeng, huwag kang ilusyonadong lalaki ka. At ikaw naman babae, bakit mo nilandi ang anak ko? Para sabihin ko sa iyo, may babaeng naghihintay sa kanya. At iyon ang gusto namin, hindi ikaw. Kaya, kung ako sa iyo, umalis ka na. At ikaw naman Paeng, pumasok ka na. Hayaan mong umalis ang babae na yan. Ang galit na sabi ng aking ina. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag naman sanang ganito. Kung ayaw nyo sa babaeng napili ko, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. At kung talagang hindi nyo siya gusto, at ang gusto nyo, paalisin siya.
Sorry, Nay. Kung aalis si Net, aalis din ako. Net, tara na, ang sabi ko. Paeng, ano ba? Ano bang nakain mo? Bakit ganyan ka? Anong pinakain tong babae na to? Ang sambit ni Nay. Nay, wala po siyang pinakain. Mahal ko siya. At walang sino man ang makakapaghiwalay sa aming dalawa. Kahit ito pa ang maging dahilan ng pagtakwil mo sa akin, inuulit ko, Nay, patawarin mo ako, ang sagot ko. Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo nga sa akin. Pinalaki naman kita ng maayos nang dahil lang sa babae na to, nagkakaganyan ka na. Sige, kung yan ang gusto mo, kung dyan ka masaya, malaya ka na. Umalis na kayo at hindi ko kayo kailangan, ang turan ni Inay. Nung time na yon, ayaw ko nang humaba pa ang usapan namin na yon. Dahil ayaw kong mas lalong madagdagan ang hinanakit ni Inay sa akin at ganun din ako sa kanya. Umalis na nga kami sa bahay ng aking mga magulang. Pumunta kami sa bahay nila Net. Ma, si Paeng po. Ma, pwede bang dito muna kami? Hanggat hindi pa kami nakakahanap ng mauupahang bahay. Ang sabi ni Net sa kanyang ina. Sige, pumasok kayo. Anak, kumain na ba kayo? Pasok kayo. Paeng, huwag kang mahihiya Isipin mong bahay mo na din dito. Buti naman at dito na kayo tumira. Para naman may makakasama kami. Alam mo na siguro ang kwento namin, no? Matagal nang wala ang ama ni Net. Kaya, heto, dalawa na lang kami, ang wika niya. Salamat po. Malaking bagay to para sa amin ni Net. Salamat po talaga, ang sagot ko. Wala yun. Huwag mong isipin yun. Ngayon na may kinakasama ka na, Net. Sana, magbago ka na Mag-focus ka na dito kay Paeng. Iwasan mo na ang sumama sa mga barkada mo. Lalo na yung paglabas-labas mo sa gabi. Hindi yun makakatulong sa'yo. Lalo na ngayon, ang wika ng ina ni Net. Ma, hayan na naman kayo Dito ba talaga sa harapan ni Paeng? Sabihin nyo yung mga ganyan? Hindi ba pwedeng ipagpaliban ang pagsermon na yan, Ma? Grabe naman kayo. Sige na, Ma, kung tapos na kayo, pumasok muna kami sa kwarto. Ang pabalang na sagot ni Net sa kanyang ina. Nung narinig ko ang mga sinabi ng kanyang ina, nagulat ako. Hindi ko kasi inaasahan na ganon si Net. Ang pagkakaalam ko kasi, mabait siya. Sobrang hinhin niya kasing gumalaw. Kaya, hindi ko iniisip na may tinatago din pala ito. Ngunit, ganon pa man. Pinipilit kong nilalagay sa aking isipan na hindi siya ganon. Yung malayo sa mga sinabi ng kanyang ina. Pero, sa pamamalagi ko sa bahay nila Net, dito ko na nakikita at napapansin na totoo lahat yung mga sinabi ng ina niya. Lalo na dun sa mga tropa niyang mahilig gumimik. Halos gabi-gabi silang lumalabas. Noong una, ayaw ko munang magsalita. Hinayaan ko munang yung ina niya ang magsabi sa kanya. Pero, nung napuno na ako, dito na ako nagsalita. Net, ano tong ginagawa mo? Gawain pa ba ito ng matinong babae? Bakit mo hinahayaan yung mga kaibigan mo na sirain ang buhay mo? Alam mong hindi maganda ang mga ginagawa nila. Bakit mo ginagaya? Hindi ka man lang ba maisip na nandito ako? Gabi-gabi kitang hinihintay, Net. Tapos,
Uuwi kang lasing? Uuwi kang parang walang taong naghihintay sa'yo? Ang turan ko. Alam mo, Paeng, bagay na bagay kayo sa aking ina. Masyado kayong madala. Ano kaya kung sumama na lang kayo para naman maranasan nyo din ang mga ginagawa namin para hindi na kayo KJ. Umuwi ako para matulog. Hindi yung ganito na sermon ang gagawin nyo sa akin. Kung ayaw nyong tumigil, umalis na lang ako. At sana, pagbalik ko, tahimik na itong bahay na to. Ang sagot ni Net. At tuluyan na siyang umalis. Galit ang nararamdaman ko noon. Ramdam yun ng biyanan ko. Dahil magkatabi lang kami sa upuan. Paeng, ako na ang humihingi ng dispensa dahil sa mga sinabi ng anak ko. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Sorry ha. Ang wika niya. Sabay akbay at tinapik-tapik niya ang balikat ko. Nung naramdaman ko ang kamay ni biyanan, para akong nakuryente. Yung kuryente na yun, naramdaman ko ito nung unang beses na nahawakan ko ang katawan ni Net. Ma, ayos lang yun. Sanay na po ako. Habaan ko na lang, ma, ang pasensya ko, ang turan ko. Paeng, hindi ako manhid. Nararamdaman kong nasasaktan ka. Pauwiin natin ang sama ng loob mo. Dito ka lang ha. May kukunin lang ako, ang sabi ni Binay. Tumayo na nga siya at nagtungo sa kusina. At pagbalik niya, may dala na itong alak. O heto, inom muna tayo para mawala ang galit at sakit dyan sa puso mo, ang sabi niya. Sa kagustuhan kong makalimutan yung mga sinabi ni Net, uminom nga ako. At habang umiinom kami, dito ko napansin na may itsura pa rin ang ina ng kinakasama ko. At pwede pa. Ma, pwede bang magtanong? Ang tanong ko. Oh, sure. Ano ba yon? Ang sagot niya. Nung namatay ang asawa mo, hindi ka na ba naghanap ng iba? Ang tanong ko. Hindi na, Paeng. Ayoko na kasing kumuha na naman ng batong ipupukpok sa ulo ko. Alam mo ba, tong si Net, nagmana siya sa kanyang ama. Kung ano, yung ugali niya ngayon, ganyan na ganyan din ang kanyang ama. Tumigil lang ang kalbaryo ng buhay ko nung namatay siya. Habang nasa inuman kasi noon, may mga nakaaway sila. At ang masaklap, may mga baril pa ang mga kaaway nila. Kaya yun, pinutukan nila yung mga grupo ng asawa ko. At isa sa mga agad na namatay yung asawa ko. Ilang taon na din ang nakakalipas, Paeng. Kaya nawala na sa isip ko ang makipag-asawang muli. Lalo na at ganyan ang anak ko. Pero kung may magkakagusto pa sa akin, sa edad at sa itsura kong to, pwede pa naman siguro. Bata pa naman yung pakiramdam ko eh. Kahit na may edad na ako. Ang pabirong sabi niya. Yung pabirong sinabi ng biyanan ko, sineryoso ko yun. Pakiramdam ko kasi, pareho lang kami ng iniisip nun. Sinubukan kong gumawa ng first move para malaman ko kung pareho kami ng iniisip. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabay sabing, talaga ma? Papayag ka ba talaga kung may magkakagusto pa sa'yo? Paano kung... Paeng, oo, papayag ako. Lalo na kung katabi ko lang ang lalaking yun. Alam ko din kasing kailangan niya ng kalinga. Kaya, Paeng, kung ano man ang iniisip mo, gawin mo na. Huwag mo nang patagalin pa, ang sambit ni Benan. Hindi ko na nga naituloy pa ang mga sasabihin ko sa kanya. Dahil agad niyang pinutol yun.
Nung alam kong pareho lang kami ng iniisip, hindi na ako nagsayang ng oras. Agad ko nang ginawa ang lahat. Mula sa sala na kinaroroonan namin, lumipat kami sa kanilang bodega. Malapit yun sa kwarto ng biran ko. Doon namin pinalabas ang init na kanina pa nagliliyak. Sobra akong namangha dahil sa husay nito. Hindi pa kasi nagagawa ni Net ang ginawa ng kanyang ina. At dahil sa kahusayan niya, hindi ako pumayag ng isang beses lang. Doon sa bodega na yun, pinilit kong makadami. At ang labis kong kinatuwa, sumabay naman ang aking binan. Nagtulungan kami noon hanggang sa nagtagumpay kami sa aming mga hangarin. Nang dahil sa lihim naming ugnayan ni Binan, binaliwala ko ang ginagawa ni Net at nag-focus ako sa kanyang ina. Si Binan kasi ang nagbibigay sa akin ng hindi lang kaligayahan, pati na rin kalinga at pagmamahal na dapat sana si Net ang magbigay noon. Kaya lang, dahil sa ginagawa niya, tila ba nakalimutan na niyang may kinakasama na siya. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, nagpatuloy ang lihim namin ni Binan. At itong si Net, hindi pa rin nakakahalata. Paano ba naman kasi masaya na siya sa buhay niya kasama ang mga tropa niya na dapat sana ako ang kasama niya. Masaya din ako sa piling ng kanyang ina. Kaya lang, pakiramdam ko, kulang na kulang pa rin. At sa tagal ng aming patagong ugnayan, dito ko na-realize na mali ang ginagawa ko. Hindi kasi yon ang pangarap kong buhay. Iniisip ko na kasi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa isang maling pagkikipagrelasyon. Nung naisip kong mali ang ginagawa ko, umalis na ako sa bahay nila Net. Bumalik ako sa mga magulang ko. Humingi ako ng tawad sa kanila. At nagpapasalamat ako dahil napatawad nila ako kahit papano. Sa ngayon, binata pa rin ako. At si Net naman, wala na akong balita doon. Samantalang si Clara, may sarili na itong pamilya. Sa katunayan, magkumari na kami ngayon dahil inaanak ko ang isa sa mga anak nila. Masaya naman ako ngayon kahit na wala akong asawa. Ang mahalaga, hindi ako nagpatuloy sa maling relasyon. Tama nga ang kasabihan. Ang isang pagtataksil ay kayang iwasan basta nasa tama kang pag-iisip. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Lubos na nagpapasalamat, Paeng.